binayaran ako ng 5,000 kada araw. 5,000 dolyar. At ang nakakatawa, ang nagbabayad sa akin ngayon ay ang mismong mga taong nag-dismiss sa akin dahil sa kanilang cost-cutting measures. Ang boardroom na ito, pamilyar ako dito. Ang bawat sulok, ang bawat disenyo sa dingding, at maging ang pamilyar na amoy ng kape ay binalik sa akin ang mga alaala. Ngayon, nakaupo ako sa pinakamalaking silya sa dulo ng mesa, sa lugar na inookupa dati ni Sir Henry. Humarap ako sa mga nakakakunot na noo ng board members. Hindi nila alam na ang taong nagliligtas sa kumpanya nila mula sa pagkalugi ay ang parehong babae na itinapon nila sa daan na parang walang kwenta. Nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa dulo ng mesa, namumutla at nanginginig, si Mr. Ramirez. Siya ang lalaking naglagay sa akin sa sitwasyon na ito. Ngayon, ako ang nasa posisyon na magpapasya sa kanyang kapalaran. Ang pakiramdam na ito, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya. At nagsisimula pa lang ang lahat. Bago mangyari ang lahat, ang buhay ko ay parang isang maaliwalas na umaga sa Tagaytay. Malamig ang hangin at walang alinlangan ang sikat ng araw. Bilang isang marketing professional, mahal ko ang trabaho ko. Ang bawat kampanya na nililikha ko ay hindi lang trabaho, kundi parang isang obra de arte. Bilang isang babae, biniyayaan ako ng pisikal na anyong madalas ay pinupuri ng mga tao. Noong bata pa ako, pakiramdam ko ay minsan itong nagiging hadlang, pakiramdam ko ay ang mga tao ay nakatingin lang sa aking hitsura at hindi sa aking utak. Pero sa Innovatech, pinatunayan ko sa sarili ko at sa iba na ang aking ganda ay kasama sa galing at talino. Sa loob ng 2 taon, umangat ang posisyon ko mula sa pagiging junior specialist hanggang sa pagiging team lead. Ang lahat ng proyekto na hinahawakan ko ay laging matagumpay, kaya't ang kumpanya ay unti-unting nakilala sa industriya. Hindi lang ako nagtatrabaho para sa sweldo. Nagsilbi akong inspirasyon para sa iba, at pakiramdam ko ay isa akong mahalagang bahagi ng kumpanya. Si Alex, ang team leader ko, ay naging parang nakatatandang kapatid sa akin. Laging andyan para magbigay ng payo at ngiti. Si Sir Henry, ang CEO, ay palaging may komento sa mga meeting na nakakapagpabuhos ng aking kumpiyansa. Jane, ikaw ang future ng kumpanyang ito. Huwag mong kakalimutan yan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin ang mga salitang ito na nagbibigay sa akin ng dahilan para lalo pang magsikap. Ang buhay ay matatag, puno ng pangarap at pakiramdam ko ay nasa tamang landas ako. Binili ko ang pangarap kong kotse, isang maliit na puting sedan, at nakapagsimula na akong mag-ipon para sa isang down payment sa sarili kong apartment. Ang pangarap ay malapit ng matupad. Hindi ko inaasahan na ang pagdating ng isang tao ay magpapaalis sa akin sa aking matatag na mundo. Dumating si Mr. Ramirez bilang bagong Vice President for Operations. Malaki ang pangangatawan niya, laging may suot na mamahaling mga relo, at ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa aming unang meeting, humarap siya sa amin at nag-inspeksyon sa buong team, isa-isa. Nang dumating siya sa akin, huminto siya, tiningnan ako mula ulo hanggang paa, at tumigil ang kanyang titig sa aking mukha. May pakiramdam akong parang hindi siya nasisiyahan sa kanyang nakikita. Pagkatapos, nagpatuloy lang siya na parang wala siyang nakita, at umupo na sa dulo ng mesa. Mula noon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. May mga araw na pakiramdam ko ay may bumubuntot sa akin. Narinig ko ang mga bisik-bisik sa pantry, na ang aming department daw ay masyadong magastos, na ang mga creative projects ko ay isang luxury lang na hindi kailangan. Sa mga meetings, bigla na lang siyang magbibigay ng mga puna na parang hindi para sa akin, pero halatang ako ang tinutukoy. Dapat daw ay mas simple ang mga presentation para maintindihan ng mga kliyente, anya, habang nakatingin sa akin. Minsan, ang mga bagay na masyadong maganda ay hindi laging praktikal. Nanginginig ako sa galit at sa pakiramdam ng pagiging hindi pinahahalagahan. Ang pinaka-pinagtataka ko, may mga meeting na hindi ako kasama. Sa isang pagkakataon, pumasok ako sa pantry para kumuha ng kape, at narinig ko ang boses ni Mr. Ramirez at Alex. Mabilis silang tumahimik nang makita nila ako. Nakita ko ang pagkabahala sa mukha ni Alex, pero nginisyan lang ako ni Mr. Ramirez ng pilit. Ang pakiramdam ko ay may itinatago silang malaking lihim na may kinalaman sa akin. Nagsimula akong magtaka. Bakit nag-iba ang tingin sa akin ni Alex? Anong pinaplano ni Mr. Ramirez?
Ang normal na buhay ko ay parang pinagbabantaan ng isang hindi nakikitang panganib. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang mabagal na bangungot. Nagsimula na siyang magbigay ng mga trabahong hindi naman talaga para sa marketing department. Inutusan niya akong mag-organisa ng file cabinets at mag-encode ng lumang data, mga trabahong karaniwang ginagawa ng isang intern. Nang tanungin ko kung bakit, sinabi niya lang na kailangan nating maging resourceful, Jane. Pakiramdam ko ay sinasadya niya itong gawin para i-demotivate ako. Hindi rin niya pinansin ang aking proposal para sa isang bagong social media campaign na alam kong magpapataas ng sales. Sa halip, ibinigay niya ang ideya ko sa isang intern at ang presentation na iyon ay ginawa nang wala ako. Naramdaman ko ang tusok ng sakit ng pagtataksil. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang pakiramdam na parang walang nakakakita sa nangyayari. Sinubukan kong makipag-usap kay Alex pero parati siyang nagmamadali. Busy ako, Jane, ang sabi niya. Huwag mo na lang masyadong isipin ang mga ginagawa ni Mr. Ramirez. Ganyan talaga yan. Ang mga salitang ito ay parang isang malaking sampal sa akin. Hindi ko maintindihan. Dati magkampi kami. Ano ang nangyari? Parang sinabi niya sa akin na huwag kong pansinin ang apoy na nasa likuran ko. Isang gabi, nag-overtime ako para tapusin ang isang report. Huling-huli ko si Mr. Ramirez na nag-iisa sa opisina niya, may kausap sa telepono. Per, I'm doing is my best. Kailangan nating ipasa ang proposal para sa consultancy na ito sa board. At ang gagawin ko ay ipapakita sa kanila na masyadong magastos ang marketing team. Lalo na ang project na si Jane. She's a good-looking liability. Pakiramdam ko ay may tumusok sa puso ko. Ako ay tinatawag niyang liability. Ang taong nagtrabaho ng husto, ang taong nagbigay ng bilyong halaga sa kumpanya ay tinatawag niyang pabigat. Nagsimula akong maghinala na ang consultancy na binabanggit niya ay konektado sa mga transaksyon na nakikita ko sa financial reports. Naisip ko na baka may ginagawa siyang iligal. Kaya't nagsimula akong mag-screenshot ng bawat email, bawat report, at bawat financial record na nakikita ko. Alam ko na ang larong ito ay hindi na tungkol sa pera o trabaho, ito ay tungkol sa kapangyarihan at pagtataksil. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Si Mr. Ramirez ay nagpadala ng isang memorandum na nagsasaad ng urgent cost-cutting measures sa buong kumpanya. Inalis niya ang buong marketing budget at pinatanggal ang lahat ng mga proyektong hindi directly connected sa day-to-day operations. Ito ay nangangahulugan na ang buong departamento namin ay mawawala ng trabaho, pero ang pinakapinagtataka ko ay bakit ako ang laging binibigyan ng mga task na walang kinalaman sa trabaho ko. Naging halata na ako ang target niya. Sinubukan kong makipag-usap sa HR, pero sinabi nila na sumunod lang sila sa utos ni Mr. Ramirez dahil siya ang bagong Vice President. Sinubukan kong makipag-usap kay Sir Henry, pero palagi raw siyang out of town o in a meeting. Pakiramdam ko ay nag-iisa na ako sa mundo. Pero hindi ko hahayaang matalo ako. Mula sa mga screenshot na kinuha ko, nakita ko na ang mga transaksyon ay naglilipat ng malaking halaga ng pera mula sa kumpanya patungo sa isang consulting firm na tinatawag na Ramirez Group Holdings. Sa pangalan pa lang, halata na may koneksyon ito kay Mr. Ramirez. Ginawa niya ang lahat ng ito para bigyan ng trabaho ang kanyang sarili, sa halip na ang kanyang kumpanya. At ang pinakamasakit, nakita ko ang isang email na nagpapatunay na sinabihan niya si Sir Henry na ang performance ko raw ay bumaba at dahil daw dito, ako ang perfect candidate para tanggalin. Alam ko na nawala ng pag-asa na manatili ako sa kumpanyang ito. Ang tanging katanungan sa isip ko ay, paano ko ipapakita sa kanila na nagkamali sila? Paano ko ipapakita sa kanila na ang kanilang cost-cutting measures ay ang simula ng kanilang pagbagsak? Naghanda ako ng isang detalyadong presentasyon. Ang pamagat, The Real Cost of Cost-Cutting. At ang laman, ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagtataksil, kasama na ang mga screenshots ng mga financial reports, at ang mga email na nagpapatunay na sinadya niya ang lahat. Ang malaking pagbabago ay nang dumating ang araw na final meeting ko. Pinatawag ako sa boardroom na mayroon si Mr. Ramirez at ang HR head. Tiningnan ako ni Mr. Ramirez nang may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Jane, Anya, alam mo naman na mahirap itong gawin pero kailangan nating mag-restructure. Ang iyong posisyon ay tatanggalin na.
At doon, bigla akong napangisi. Naintindihan ko, sir, sagot ko. Pero bago ako umalis, mayroon lang akong isang huling bagay na gusto kong ibahagi sa inyo. Binuksan ko ang laptop na dala ko at ini-project ko sa screen ang aking presentation. Ito ang the real cost of cost cutting, sabi ko. Sa loob ng 5 hanggang 10 minuto, ipinaliwanag ko ang lahat. Ipinakita ko ang mga financial reports, ang mga ghost transactions, at ang mga emails na nagpapatunay na sinadya ni Mr. Ramirez na ibagsak ang kumpanya para sa kanyang personal na interes. Nakita ko ang mukha niya na namumutla at ang kanyang ngisi ay naglaho. Tumayo siya at sinubukan niyang hilahin ang aking laptop. Pero hinila ko ito pabalik. "Huwag mo akong galawin." Sigaw ko sa kanya. Ang lahat ng ito ay nakasave sa isang bank vault at nakasend na sa board of directors. Ang bawat kilos mo ay ebidensya. Nagulat ang AT head. Tumalikod ako at naglakad palabas. Nakita ko ang mukha ni Mr. Ramirez na puno ng takot. Ang pagpapaalis niya sa akin ay naging daan para sa akin na matuklasan ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Sa pagkakataong iyon, alam ko na ang laro ay nagsimula na at ako ang maihawak ng lahat ng cards. Ang mga sumunod na linggo ay naging malaking gulo. Tumawag sa akin si Alex na nag-iiyak. "Jane, in-audit ang kumpanya. Sinuspindi si Mr. Ramirez. Nagsampa ng kaso ang board laban sa kanya. Ang lahat ng sinabi mo ay totoo. Hindi ko na kailangang magbigay ng detalye. Alam ko na ang lahat ay naganap. Nakita ko sa news ang balita tungkol sa skandal sa Innovatech. At ang aking pangalan ay lumitaw sa mga balita bilang ang taong nagbunyag ng lahat. Sa loob ng ilang buwan, nakakuha ako ng magandang trabaho sa isang tech startup at dahil sa aking reputasyon, nag-boom ang karir ko. Pero hindi ko inaasahan ang tawag na matatanggap ko isang araw. Si Sir Henry ang nasa linya. Ang boses niya ay malungkot at puno ng pagsisisi. "Jane, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Binigyan mo kami ng second chance. Kailangan namin ng isang consultant. Ikaw ang una sa listahan namin." Ngumiti ako. "Sir," sagot ko, "para sa ganyan, mayroon akong consulting firm na nag-charge ng $5,000 kada araw." Naging tahimik siya. "Kailangan namin ng tulong mo, Jane." Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumango ako at tinanggap ko ang offer. Bumalik ako sa Innovatech hindi bilang empleyado, kundi bilang isang consultant. Sa huling pagkakataon, umupo ako sa dulo ng mesa, sa lugar na inokupa dati ni Sir Henry. Nakikita ko ang mga mata ng mga board members na puno ng pag-asa. Sa harap ko, nakaupo si Mr. Ramirez, na ngayon ay isang regular na empleyado lang at walang kapangyarihan. Ang aking rekomendasyon ay simple lang, sabi ko sa kanila. I-reorganisa ang buong kumpanya, simula sa management. Tanggalin ang lahat ng useless departments at bumalik sa basic. Sa dulo ng meeting, nag-usap kami ni Sir Henry. "Jane, ikaw nga pala, ang ganda mo, ang laki ng pinagbago mo," niya. "Walang nagbago sa akin, sir," sagot ko. "Ang nagbago ay ang pagtingin inyo sa akin. Dati, para sa inyo, ako ay isang empleyado na walang halaga. Ngayon, ako ay isang consultant na nag-charge ng 5,000 kada araw. Sana, makita ninyo na ang pagtitipid ninyo noon ay ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ninyo." Nakita ko ang pagtangis ni Sir Henry. Hindi ko siya pinansin at naglakad ako palabas. Sa huli, nakuha ni Mr. Ramirez ang nararapat sa kanya. Nawala ang kanyang posisyon, nawala ang kanyang pera, at ang kanyang reputasyon ay nasira. Sa huli, natuto ako na ang paghihiganti ay hindi palaging tungkol sa pagkuha ng pera o pagkuha ng trabaho. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa sarili na ang iyong halaga ay hindi kailanman dapat na itapon. At sa huli, ang aking ganti ay ang katotohanan na ang aking presyo ay $5,000 at ang kanilang pagbagsak ay ang presyo ng kanilang pagkakamali.